Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. I need to go home, Adam. Pukaw niya sa lalaki nang puntahan niya ito sa library. Nito na nagsisilbing opisina rin ito. Ilang araw na siya sa penthouse ni Adam. Regular naman niyang natatawagan ng ama. Ngunit naaawa na siya rito kapag nakikiusap ito na umuwi naman siya. Nag-aalala na siya na baka masyadong magdamdam ang daddy niya at magkasakit pa ito. Nag-angat naman ng tingin sa kanya si Adam mula sa laptop nito at sumulyap sa kanya. "When?" he asked. Saglit na naman natigilan siya. Hindi niya inaasahan na papayag ito ng ganoon kadali lang. Akala niya mahabang diskusyon at pakiusapan na naman. "Tomorrow?" Patanong naman na sagot niya rito. Bigla parang hindi niya sigurado ang mga sasabihin. "Okay. Just let me check my schedule then we'll go." Anito at muli na naman bumalik ang tingin sa laptop. Natigilan naman siya. "Wait, what? Bakit kailangan mong i-check ang schedule mo? I can grab a taxi." "No, you won't." "Adam, we'll go with you." "Ano?" Muli itong tumingin sa kanya. "Don't you hear me? We'll go with you. Me and the twins." Final na sabi naman ito. "Pero Adam." "No buts, Laura." Malamig na wika naman ito. Uminit naman ang ulo niya rito. Masyado na nitong kinokontrol ang buhay niya. Saka bakit ito sasama? Alam naman nito na galit dito ang daddy niya. Kung si Alonso nga na asawa na ngayon ni Shimmer, hindi magawang pakiharapan ng daddy niya. Ito pa kaya na siyang dahilan kung bakit 5 taon siyang nawalay sa pamilya. "Hindi mo ako pwedeng kontrolin ng ganito, Adam." Galit na aniya dito. "Of course I do and I would." Anito na hindi nag-angat ng tingin sa kanya. Gigil na humakbang siya papalapit dito at inihampas ang 2 palad sa lamesa nito. "Hindi mo ako pasahuran." "Wala naman akong sinabing pasahuran kita." Putol nito sa sasabihin niya. Isinara nito ang laptop at hinarap siya nito. "Gusto kong sumama para makilala na rin ng daddy mo ang mga bata." "Ayaw mo bang makilala nila ang lolo at lola nila?" Seryosong tanong nito na ikinatigil naman niya. "At isa pa, hindi ba mas magandang regalo sa daddy mo na makita ang mga apo niya sa mismong kaarawan niya?" Ikiniling nito ang ulo at nginitian siya nito. Napadiretso naman siya ng tayo dito. "Birthday?" Tinaasan siya nito ng kilay. "Nalimutan mo na ba na bukas ang birthday ng daddy mo?" Anito at sumulyap pa sa kalendaryo. Napasulyap din siya roon. Nakalimutan niya. The birthday nga pala ng daddy niya. "Nagpabili na ako ng regalo." Tumayo si Adam at lumapit sa tabi niya. Saglit naman siyang nataranta sa pagkakalapit nilang iyon. "I'm hungry." Bulong nito sa tainga niya. "Can you cook for me, love?" Gumapang naman ang kilabot sa liig niya. Pababa sa katawan niya dahil sa mainit na hininga nitong tumatama sa liig niya. Bahagya siyang napaatras papalayo dito para iwasan ang init na gumagapang sa katawan niya. "May binake ako." Aniya na pilit na kinakalma ang sarili. Napangiti naman si Adam sa kanya sa humambang papalapit sa kanya.
And what is it? Nangaakit na tinig na tanong naman nito. Cinnamon roll. Kaya pala nangangamoy cinnamon kapag pasok mo dito. Bahagya pa itong suminghot. Smell delicious. Mabining bulong nito sa kanya at hinapit siya sa baywang. Napatingin naman si Adam sa mga labi niya. Bahagya pa nito pinaraanan ng dila ang labi nito. Daddy! Sabay na sigaw ni Axel at ni Lexa. Nakasakay si Lexa sa wheelchair, habang tulak-tulak naman ito ni Axel. Nanlaki naman ang mga mata niya at mabilis na humiwalay kay Adam. Lexa, bakit hinayaan mong magtulak ang kapatid mo? Paano kung pakapusin na naman siya ng hininga? Pagalit niya sa anak pero tinawanan lang siya ng mga ito. Lumapit naman siya kay Axel at kinarga nito. Matigas ang ulo, aniya sa anak at hinalikan ito sa leeg. Ang asim mo na. Gusot ang ilong na biro niya sa anak. Mami, ako rin karga. Nakalabi namang wika ni Lexa. Come here baby, si daddy na lang ang kakarga sa'yo. Wika naman ni Adam. Mabilis naman tumakbo si Lexa sa ama at padambang kumarga rito. Naglakad si Adam papalapit sa kanila habang karga nito si Lexa. Inakbayan siya nito na ikinapitlag naman niya. Tara sa kusina, nag-bake si Mami. Masiglang wika nito sa mga anak. Hindi naman siya umimik. Nagtungo silang lahat sa kusina. Nadatnan nila roon si Nelia at si Jade na nagkukwentuhan habang nagkakape. Hindi niya naman mapigilan ang inis kay Jade. Nagkakape pa lang ito pero hinahayaan si Axel na mapagod. Hindi niya ito pinansin na maupo siya. Alam niyang nagiging irrational siya. Mali na basta na lang mainis siya dito. Kahit wala naman itong ginagawang masama. Pero simula nang kasama itong umuwi ni Adam, dito na suot ang jacket ng huli, ay bumigat na ang loob niya rito. Siguro inaaalala niya si Teresa dito, ang dating nurse niya na nakapalagay ang loob niya na naging masyadong malapit kay Adam. Pero bakit niya ba iniisip ang mga ganoong bagay? Hindi ba mas maganda kung mababaling sa iba ang atensyon ni Adam para huminto na ito sa kabaliwan? Napatingin naman siya kay Adam. Magana itong kumakain ng binek niya habang inaasikaso ang mga anak nila. Si Nelia naman ay abala sa pagsiserve habang si Jade naman ay nagkakape at nakangiting pinagmamasdan ang mag-ama niya. Hindi niya nagustuhan ang tinging iniuukol nito sa mag-ama niya. Humigpit ang hawak niya sa tasa ng kape niya. Jade, agaw niya sa atensyon nito. Po, magalang na tugo naman ito. Ngumiti siya na matamis kay Jade. Ako nang bahala kay Axel at Lexa. Pwede mo bang tulungan si Nelia na linisin ang isang kwarto? Bala ko kasi sanang gawing playpen iyon ng mga bata. Halata naman na bigla ito sa sinabi niya. Kung masama ang loob nito dahil inutusan niya ito ng hindi naman sakop sa trabaho nito, ay hindi ito nagpahalata sa kanya. Walang inis o kahit na anong pagtutol ang mababakas sa mukha nito. Sige po, nakangiting sagot naman ito. No, hindi na iyon sakop ng trabaho niya. Nakakunot ang noo na tutol naman ni Adam. Humiwa naman siya ng cinnamon roll at tinusok ng tinidor sa katumingin kay Adam. Then, do you want me to help Nelia instead? Tanong niya rito sa kasinubo ang cinnamon roll na tinusok niya. Naghahamon na nakipagtitigan siya kay Adam. Naiinis siya na pinagtatanggol nito si Jade. Bumuntong hininga ito at umiling. Pwede naman tayo magpatawag ng maglilinis. Okay lang po Sir Adam. Agaw naman dito ni Jade. Good. Mabilis na sagot niya bago pa makasagot si Adam. Nagtatakang nilingo naman siya nito. Patay mali siya namang humiwa uli siya ng cinnamon roll at kinain.
Bakit kailangang utusan mo pa si Jade na tumulong kay Nelia? Magkasalubong ang kilay na tanong naman ni Adam nang pasukin siya nito sa kwarto. Nagsusuklay siya ng buhok sa harap ng vanity mirror sa loob ng master's bedroom. Dito na siya natutulog simula nang dumating siya dito. Sinubukan niyang sa kwarto ng mga anak makikitulog, pero nagtatalo lang sila ni Adam. Hindi naman siya nito hinahawakan o sinusubukang magpakita na gusto nitong makipagtalik. Kahit na magkatabi sila sa iisang kama, kahit na minsan nakikita niya ang apoy sa mga mata nito, alam niyang nagpipigil ito. Issue pa rin ba yan sa'yo hanggang ngayon ha, Adam? Walang buhay na tugon naman niya rito. Naiinis siya sa ipinapakita nitong concern kay Jade. Mas lalo tuloy siyang naiinis sa babae. It's not part of her job, Laura. Anito na umupo sa kama at tinanggal ang sapatos nito. Inirapan niya ito mula sa salamin. Are you jealous? Kapag kuwan ay tanong naman ito. Inis na inilapag naman niya ang suklay at hinarap ito. Hindi ako nagsiselos. Bakit ba masyado mong pinalalaki ang mga bagay-bagay? Kapag tungkol sa kanya, do you like her? Diretsang tanong naman niya rito. Naitirik naman ni Adam ang mga mata nito. Women. Anito at tumayo sa kaisa-isang kinalas ang botones ng polo nito habang naglalakad papunta sa banyo. Naiinis na sinundan naman niya ito. Bakit hindi mo masagot? Talak naman niya dito. Hindi siya nito pinansin hanggang sa makahubad na ito. Natigilan na lang siya ng boxer na lang ang natitira sa katawan nito. Hindi mapag-ilang napasadahan niya ng mga mata ang kabuuan ni Adam. Para siyang kakapusin ng hininga habang nakatingin sa magandang hubog ng katawan nito. Wanna join me? Dito na natin pag-usapan yung problema mo. Nangaakit na wika nito sa kanya. No thanks. Nagdadabog na iniwanan naman niya ito at pabalibag na sinapu ang kanyang dibdib. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Ilang beses ba siyang huminga ng malalim bago napahinto ang pagwawala niyon. Napailing na lang si Adam sa inaasta ni Laura. Gusto niyang isipin na nagsiselos ito. Ngunit ayaw niya namang paasahin ang sarili. Masakit ang mga rejection na nararanasan niya at ayaw na niyang magasgas ang puso niya. Naghubad na siya ng tuluyan, saka umilalim sa shower. Nagtagal siya roon ng ilang minuto para matanggal ang init na nag-uumpisa na namang lumukob sa kanya. Nang humupo ang init sa kaniya, kinuha ang tuwalya at ibinalot sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Lumabas siya ng silid. Nakita niya si Laura na nakahiga na sa kama, patagilid sa kinaroroonan niya. Lumapit siya sa closet at humila ng boxer at saka sando, saka nahiga na sa tabi ni Laura. Napabuntong hininga na lang siya. Mahabang gabi na naman ang bubunuin niya para makatulog. Nilingon niya si Laura na nakaharap sa kanya. Tulog na tulog ito, kaya malaya niyang napagmamasdan ang maamo nitong mukha. Kahit kailan siguro, hindi niya pagsasawa ng mukhang iyon. Nagangat siya ng tingin at balak sanang abutin iyon, ngunit napigil sa ere ang kamay niya. Kinuyom niya ang palad at pinilit ang sarili na ilayo iyon kay Laura. Gustong-gusto na niya muna itong mahawakan, ngunit natatakot siya. Lalong-lalo na, natatakot siyang lumayo ang loob nito sa kanya. Nahihirapan ang loob niya sa sitwasyon nila. Kung pwede niya lang sanang diktahan ang puso niya, ginawa na niya. I love you, love. Kahit na masakit. Mabining bulong niya bago ipinikit ang kanyang mga mata. Nagmulat si Laura ng mga mata nang marinig niya ang sinabi ni Adam. Nasasaktan siya, sa kaalamang nasasaktan niya ito. Nakapikit na si Adam. Nakita niya pa ang isang butil ng luha na pumatak sa nakapikit nitong mga mata.
Nagsisikip ang dibdib niya habang nakatingin dito. Gusto niya itong lapitan, yakapin at pahirin ang mga luha nito. Pero hindi niya iyon magawa. Tumalikod na lamang siya ng higa para hindi na niya ito makita pa. Tinakpan niya ang bibig para pigilin ang hikbi niya. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit siya nasasaktan? Bakit kailangan niyang maguluhan? Pumikit siya ng mariin, piping humihiling na sana pagising niya, wala na ang sakit na kanyang nararamdaman. Andito na tayo. Basag naman ni Adam sa kanya. Ha? Napalingo naman siya rito. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Kung hindi ka pa handa na ipakilala kami, pwede namang maiwan muna kami rito ng mga bata. Mabining wika naman ito. Napaawang naman ang bibig niya. Disoriented na napalingon-lingon siya sa paligid. Nasa labas na sila ng mansyon nila. Nakarating na pala sila dito na hindi niya namamalayan. Nalibang siya sa pag-iisip. Hindi niya mapigilang isipin kung ano ang magiging reaksyon ng pamilya niya. Gayong ihaharap na niya sa mga ito ang mga anak niya at si Adam. Naiilang siya ngunit ayaw na niya namang itago pa ang tungkol sa mga anak niya. Gusto niyang makilala ito ng pamilya niya. Malalim ang pinakawalan niyang buntong hininga. Bumaba na tayo. Aniya rito. Pinigilan naman siya ni Adam sa braso ng akma siyang bababa na. Are you sure? Seryosong tanong naman ni Adam. Oo. Inagaw niya ang braso mula dito at nilingon ang mga anak. Nakatabi ni Nurse Jade sa backseat. Handa na ba kayong makilala si Lolo? Tanong niya sa mga anak na agad na nangingislap ang mga mata. At sunod-sunod na tumango ito. Sabay-sabay silang bumaba ng kotse. Kinarga ni Adam si Axel. Dahil hindi pa ito maaring mapagod. At siya naman ang umakay sa kamay ni Lexa. Nasa likod naman nila si Nurse Jade at nakasunod sa kanila. Samot-saring emosyon ang nararamdaman niya ngayon. Kinakabahan siya sa magiging reaksyon ng lahat. Pumasok sila sa front door at sinalubong sila ng katulong. Naramdaman niyang umakbay si Adam sa kanya. Nang tingalain niya ito ay nakita niya ang mainit na ngiti sa mga labi nito na parang nagbibigay ng lakas sa kanya. Nagpatuloy silang pumasok. Bigla naman napahinto ang kwentuhan at tawanan ng mga tao na nasa sala. Na mapansin ng mga ito ang presensya nila. Naroroon ang lahat ng kapatid niya. Ang daddy at ang teta Melody niya. Si Garrett at si Alonso nakatabi si Shimmer sa sofa. Ang lahat ng mga mata ay natuon kay Adam. Naramdaman niya ang paghigpit ng kapit ni Lexa sa kamay niya. Hi, untag niya sa mga ito. Humakbang siya at nilapitan ang daddy niya na nasa wheelchair. Happy birthday, Dad. Aniya at hinalikan ang pisngi ng ama. Say hi to Lolo, Lexa. Aniya sa anak at bahagya pa itong inilapit sa daddy niya. Napatingin naman sa kanya ang daddy niya. Nakita niyang namamangha ito. Namumuo rin ang mga luha sa mga mata nito. Ito na ba ang apo ko? Malat na tanong naman ng daddy niya. Marahan naman siyang tumango rito. Hi po, Lolo. Masiglang bati dito ni Axel. Nakarga-karga pa rin ni Adam. Napatingin naman ang daddy niya kay Adam. At nakita niya kung paano nagdilim ang mukha ng daddy niya. Nang makita nito si Adam. Nakaramdam siya ng tensyon. Kaya binasag na niya ang tensyon. Kinuha niya si Axel kay Adam at inilapit din sa daddy niya. Siya po si Axel. Kambal po sila ni Lexa. Aniya sa daddy niya. Nalipat naman ang atensyon nito kay Axel na nagpakandong na sa daddy niya. Hello, ani ng daddy niya kay Axel. You look like exactly at your father. Ani naman ng daddy niya na napatiimbagang pa. At bahagya pang sumulyap kay Adam. Nilingon naman niya si Adam at nakita niyang walang bakas na kahit na ano sa mukha nito.
habang nakatingin ng diretso sa daddy niya. Because of my eyes? Humahagikik naman na tanong ni Axel. Ganun din po si Lexa, lolo. Yeah, ani naman ng daddy niya. Nakahinga siya na maluwang na makitang napangiti na ito. Inabot nito ang kamay ng nahihiyang si Lexa. Ikaw si Lexa? Malambing na tanong dito ng daddy niya. Nahihiyang tumango naman si Lexa. Buti naman at nakapunta kayo, Ate Laura. Wika naman ni Tati na bumiso sa kanya. OMG kuya! Kuya Adam? You're so gwapo pa rin. Anito at tinalikan sa pisngi si Adam. Nginitian naman ito ni Adam. Sunod na nagsilapitan ay sina Geneva, Amanda at Shine. Lumuwang naman ang dibdib niya na masayang tinanggap ng mga kapatid niya ang mga anak niya. Pinagkaguluhan ng mga ito ang kambal pagkatapos silang lapitan. Ate, napalingon siya kay Shimmer. May alanganing ngiti sa mga labi nito. Alam niyang pareho silang naiilang sa isa't isa. Humakbang siya papalapit sa kapatid at niyakap ito. Hi, aniya rito. Mahigpit na niyakap siya ni Shimmer. Nagiinit ang sulok ng mga mata niya. Sa likod ni Shimmer ay nakita niya si Alonso na nakapamulsa habang nakatingin sa kanila. Nagtama ang mga mata nila at hindi niya mabasa ang nasa mga mata nito. Can we talk, ate? Ani naman ni Shimmer. Pagkuwan ay namumula ang mga mata nito. Marahan siyang tumango sa kapatid. How are you? Tanong naman niya kay Adam, na nakatayo lang sa isang sulok habang nakatingin sa pamilya ng kanilang mga asawa, habang pinagkakaguluhan ng mga ito ang kambal. May kirot na dumaan sa kanyang dibdib habang nakatingin sa kambal. Nakuha ng mga ito ang mga mata ng isang lagdameyo. Those blue eyes in green. Kamukha ni na Axel at Lexa, si Krisha, noong bata pa. Kuhang-kuha ng mga ito ang mukha ng bunsong kapatid nila. Kung hindi kaya nangyari ang mga nangyari, siya kaya ang ama ng kambal? Nilingon siya ni Adam. Walang mababakas na kahit na ano sa mga mata nito. I'm fine. Matipid na sagot ng kapatid sa kanya. Bahagyang nanikip naman ang lalamunan niya. Gusto niyang yakapin ito. Masyado niyang dinamdam ang pagkawala nito. Mahal niya ang kapatid, kahit ano pa man ang nagawa nito. Isa pa sa kasalanan niya kung bakit nagawa iyon ni Adam na itago si Laura at pekeen ang pagkamatay nito. Wala siyang karapatang manumbat sa kapatid, kahit pa nang dahil sinusurot siya ng konsensya. Ang budhi niya, kaya niya naisipang magpakamatay na naging sanhi ng pagkaputol ng kanang paa niya. Siya ang punot dulo ng lahat. Kung hindi dahil sa paghihiganti niya, wala sila sa nakakailang na sitwasyon na ito. Hindi magiging magkalayo ang loob nila ng kapatid. Nang mga bata pa sila, magkasundo silang dalawa sa lahat ng bagay. Kahit nang mamatay ang mami nila at magkaroon sila ng sari-sariling mundo, na natiling karamay nila ang isa't isa. Alam nilang pareho na nasa likuran nila ang isa't isa. Ngunit nang dahil sa katangahan niya, heto sila ngayon, parang mga estranghero sa isa't isa. Ikaw, kumusta? Ang daddy, tanong naman ni Adam. Nilingon niya ang kapatid ngunit ang mga mata nito ay nasa loob. Bumuntong hininga siya. Bakit hindi mo dalawin ang daddy nang ikaw mismo ang personal na kumumusta sa kanya? Nakita niyang natigilan naman si Adam. Alam na niya ba? Tanong naman nito. Umiling-iling naman siya. Hindi pa. Hindi ko pa sinasabi dahil inaantay kitang ikaw ang kusang lumapit sa kanya kapag kaya mo na. Hindi kumibo ang kapatid niya pero nakita niya ang pagdaan ng guilt sa mga mata nito. May cancer si Dad. Matagal na. Kumuyom naman ang mga kamay nito. 3 years ago niya lang nalaman ang tungkol sa sakit ng ama. Nang maaksidente siya,
Yun din ang araw na inoperahan ang daddy niya. Kaya nga imbes na subukin niya uling wakasan ang buhay niya, nagpakatatag siya para sa daddy niya. Para na rin kay Shia, na iyak ng iyak at nagmamakaawa sa kanyang magpatuloy sa buhay. Pati si Shia, matutuwa siya kapag nalamang buhay ka. Dadalaw ako sa bahay. Pagkuwan ay sagot naman ni Adam. Pagkatapos ay naglakad papalayo sa kanya. Wala siya nagawa kundi habulin na lang ng tingin si Adam. Nagtungo sila ni Shimmer sa pool sa likod ng bahay. Wala silang kibuan at parehong nagkakailangan. Ang gaganda ng mga anak mo, ate. Wika naman ito. Tipid na pangiti naman siya. Nasa loob ang mga anak niya at pinagkakaguluhan ng mga kapatid nila. Sana maging kasing ganda rin nila ang mga magiging anak ko. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. I'm sorry, Ate Laura. Basag na boses na wika naman ni Shimmer. Nilingon naman niya ang kapatid at nakita niyang umaagos ang mga luha sa mga mata nito. Nasaktan ako nang mawala ka. Nagluksa kaming lahat sa pagkawala mo. At maski si Alonso, nakita ko kung paano siya nasaktan nang akalain naming lahat na patay ka na. Nilingon naman niya ito. Mahal na mahal ka niya. Payak na natawa ito. Alam ko yun dahil sinamantala ko ang pangungulila niya sa'yo para mas mapalapit siya sa kanya. Nilingon niya si Shimmer at mapait na ngumiti rito. Sinamantala ko yung pagkakataon para mabaling sa akin ang pagmamahal niya. I know, dapat galit ako sa kanya dahil kapatid kita at siya ang may malaking kasalanan kung bakit ka na-aksidente. Dapat katulad nilang lahat galit din ang nararamdaman ko sa kanya. Pero pinunasan nito ang mga luha nito. Pero mahal mo siya. Sambit niya na sana'y sasabihin nito. Napayuko naman si Shimmer. Oo. Sagot nito. Akala ko noon, simpleng crush lang. Akala ko yung sakit na nakikita ko nung ikinasal kayo inggit lang. Hindi pala. Hindi pala siya isang simpleng inggit lang. Hindi lang pala siya dala ng puppy love o crush lang. Mahal ko pa talaga siya. At napatunayan ko yun nung maranasan kong makasama siya. Dapat naiinis siya. Asawa niya pa rin si Alonso. Pero nagawa nitong mahalin ang asawa niya. Pero hindi niya magawang magalit sa kapatid. Ramdam niya ang bigat na pinagdadaanan nito ngayon. Akala ko noong una, kakayanin kong magpanggap na ikaw sa harapan niya para maranasan kong mahalin niya. Pero nung makita ko siyang umiiyak at tinatawag ang pangalan mo, isang malaking sampal sa mukha ko. Ikaw pa rin hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang mahal niya. Pero ikaw na ngayon ang asawa niya. Putol niya sa sinasabi ng kapatid. Umiling-iling naman ito. Hindi naman valid ang kasal namin. Sa batas ikaw pa rin ang asawa niya. Hindi na rin iyon magtatagal. Napatingin naman sa kanya ang kapatid. Mapait na nginitian niya ito. Magpa-file na ako ng annulment para tuluyan ng mapawalang bisa ang kasal namin. Pero ate, kahit totoong minahal ako ni Alonso sa kabila ng galit niya sa mami ko, hindi na maaari na magsama pa kami. Malungkot na iniya sa kapatid. 5 taon akong nawala at sa loob ng 5 taon na iyon, naging asawa ako ni Adam. Nagkaroon kami ng mga anak. At kasal na kayo. Mas magugulo lang ang lahat kung ipipilit pa naming dalawa na panindigan ang nakaraan at ang kasal namin.
Masyado ng maraming masasaktan. Unang-una na roon ay ang mga anak ko. Hindi niya kayang idawit sa gulo ng buhay niya ang mga anak niya. Ayaw niyang lumaki ang mga ito na naguguluhan. Mahal na mahal niya ang mga anak. At kung kinakailangan na maging si Camila siya, ay gagawin niyang muli iyon. Lumakad siya papalapit kay Shimmer at hinawakan ang magkabila nitong kamay. Mas makakabuti sa lahat kung ibabaon natin sa limot ang nakaraan. Magpatuloy ka sa pagiging asawa ni Alonso at ako bilang ina at mga anak at asawa naman ni Adam. Aniya sa kapatid. Umiling-iling naman ito. Pero paano ako magpapatuloy bilang asawa niya kung ikaw naman ang mahal niya, ate? Naniniwala ka ba na kaya kanya pinakasalan dahil nakikita niya ako sa'yo? Tanong niya sa kapatid. Katulad ng pagkaalala ko, walang kahit na sino ang makakapagdikta kay Alonso. May nakikita siyang espesyal sa'yo, hindi dahil magkamukha tayo. May isang bagay siyang nakakuha ng atensyon niya. Pero hindi niya ikukulong ang sarili niya sa isang relasyon kung wala siyang malalim na dahilan at kung hindi ka niya mahal. Naniniwala siya roon, kagaya ng sinabi ni Adam sa kanya. Alam niyang may pagmamahal si Alonso sa kapatid. Dahil kung mahal siya nito, sigurado siyang gagawa ito ng paraan para mabawi siya. Napag-isip-isip na niya rin iyon nitong mga nakaraang araw. Hinihintay niya na gumawa ng paraan si Alonso, pero wala itong ginagawa. Isa lang ang ibig sabihin niyon. Hindi dito gustong makipagbalikan sa kanya. Maybe Alonso only wants for her forgiveness dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Kinapa niya ang damdamin. May kirot sa puso niya pero alam niyang kaya niya iyon. Ilang araw na niyang pinag-iisipan ang bagay na iyon. Matatahimik lang sila pare-pareho kapag may nagparaya sa kanila. Para sa ikatatahimik ng lahat, handa siyang bitawan ang nakaraan. Niyakap niya si Shimmer, na ginantihan niya naman ng mahigpit na rin na yakap. Thank you, ate. Umiiyak na bulong nito sa kanya. Bahagya itong lumayo sa kanya. Hindi ka ba galit sa akin? Nag-aalalang tanong naman ito. Hinawi niya ang buhok ni Shimmer at pinahid ang luha nito. Marahan siyang umiling. Hindi ako galit sa iyo dahil alam kong hindi mo kasalanan ang lahat ng mga nangyari. Nagmahal ka lang at isa pa kapatid kita, Shimmer. Kahit anong mangyari, hinding-hindi magbabago ang bagay na iyon. Mas lalo itong napahikbi sa sinabi niya. Salamat, ate. Salamat. Anito at muli silang nagyakapan. Hinago niya ang likod ni Shimmer para patahanin ito. Napakagat-labis siya para pigilan din ang mapaiyak. Ang mabuti pumasok na tayo sa loob. Baka hinihintay na nila tayo. Aniya kay Shimmer na tumango naman. Bumalik sila sa loob ng mansyon. Magkahawak sila ng kamay ni Shimmer. Napatingin sa kanila ang daddy niya at nakita niya ang saya sa mga mata nito. Miski ang tita Melody niya, sa ngayon ay asikasong-asikaso ang anak niya. Nakaupo na ang mga ito sa mahabang dining table. Nakita niyang may pag-alala sa mga mata ni Alonso habang nakatingin sa kapatid niya. Tama siya ng hinala. Base sa nakikita sa mga mata ni Alonso. Lumakab si Shimmer papalapit kay Alonso, na siya naman ay kay Adam. Naupo siya sa kanan nito dahil nasa kaliwa nito si Nurse Jade. Matamang nakatingin sa kanya si Adam. Tipid ang ngintian naman niya ito.